So hello guys, it's me again, Luis Daniel Vlogs. At ngayon ay mag-reaction video na naman tayo sa panibagong video na ito. So ito, bakit hindi natin kailangan mag-print na maraming pera, no? So bakit nga ba? Panoorin na natin yan. Bakit hindi na lang kaya mag-print ng maraming pera ang gobyerno at ipamigay sa mga Filipino para matapos ang kahirapan? Marahil ay isa ka rin sa para matapos yung kahirapan ng print na maraming pera. Pero panoorin natin yan kung bakit hindi dapat, no? mga taong nakaisip nito. Kung magpiprint sana ng mas maraming pera ang Pilipinas, yayaman tayo nun. At ipamimigay ito sa mahihirap, wala nang magugutom na Pilipino. Makakabayad na ng utang si Nena at makakabayad na ng renta at hindi mapapalayas pa si Christian. Tapos sana ang problema ng karamihan sa atin at lahat ay magiging masaya. Kaya bakit nga ba hindi na lang mag-print ng maraming pera para matapos na ang kahirapan natin? So bakit nga ba? So yan, no? Reaksyonan natin yung subscribe. Kahit ilang presidente na ang nagdaan, hindi pa rin nasusolusyonan at mistulang walang katapusan ang ating kahirapan. Kaya naman maraming Pilipino ang nagsasabing bakit hindi na lang mag-print ng maraming pera para matapos na ang kahirapan natin. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay nagpiprint ng pera para palitan ang mga lumang pera. At okay, nagpiprint siya para palitan ng lumang pera. Pero bakit bawal ng mag-print na marami, no? Kinukontrol nito ang supply ng pera para maging balanse ang ating ekonomiya. May mga pagkakataon din naman na maaaring ikonsidera ng BSP na mag-print ng adisyonal na pera na ipapaikot sa bansa. Ngunit ito ay ginagawa lamang sa tuwing nagkakaroon ng recession o ang labis na pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Ginagawa din ito sa isang economic situation na kailangan nilang i-manage ang inflation ng bansa. Ngunit hindi sila basta-basta na lamang magpiprint ng dagdag na pera para ipamigay lamang sa mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi ito ginagawa ng BSP ay dahil sa tinatawag nilang inflation. Disclaimer po lamang, hindi po kami mga economic experts at so dahil pala sa inflation, no? Maaring marami pang ibang dahilan bukod sa inflation. Ngunit base sa aming pananaliksik, ang inflation ang pangunahing dahilan. Uy! Grabing adto. Grabing adto guys, no? Ay nako. Bigla-bigla na lang bumibuwisita, no? Ang inflation ay isang sukatan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo sa ekonomiya. Pero bakit nga ba tumataas ang presyo ng mga bilihin? Tumataas ang presyo ng isang produkto dahil sa pagtaas ng mga gastusin sa produksyon nito. Pagtaas ang gastusin? Maaaring tumaas ang presyo ng mga raw materials o ingredients na ginagamit. Halimbawa, kung tataas ang presyo ng harina, tataas rin ang halaga ng mga tinapay sa bakery. Yun, no? So, economics. Ang pagtaas ng presyo ng isang produkto ay nakakaapekto din sa ibang serbisyo o produkto. Halimbawa, sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas rin ang pamasahe. Kung tataas ang kuryente, tataas rin ang renta ng mga nangungupahan. Dahil sa pagtataas ng mga presyo, lumiliit ang halaga o buying power ng ating pera sa pagdaan ng panahon. At yan ang inflation. Yun, inflation. Pagtaas ng mga produkto, no? Inflation ang dahilan kung bakit ang paborito mong taho noon na 5 piso lamang. 10 na yan ngayon. Ngayon ay 10 piso na. Ngunit ano naman ang koneksyon nito sa pagpiprint ng mas maraming pera?
So bakit nga ba, no? So, Ito yan. Halimbawa, ikaw ay isang business owner ng maliit na bigasan sa palengke. Tapos namigay ng 10 milyon ang Bangko Sentral sa bawat Pilipino. grabe naman, 10 milyon. Dahil dito, Yaman yun na yun. dadagsa ang customer mo dahil halos lahat ng tao ay may pangbili na. Yun nga. Lahat ng tao may pambili na, so dami ng ano. Sa dami ng customer, mauubos agad ang stocks ng mga tindahan. So ano mangyayari pag naubos ang stock sa mga tindahan? Kaya naman, halos lahat ay magtataas na ng presyo. Yun, so sa economics, no? Pag ang demand ay mababa at ang supply ay mataas, so minumurahan ng bilihin. Pag ang demand naman ay mataas, tapos ang supply ay kulang, tinataasan nila ang presyo ng bilihin. Ganon yun. So, halimbawa, sobrang dami ng tinda mo. Gusto mo siyang ibenta, ngunit kakaunti naman ang bumibili. So, paano mo siya may bebenta? Bumurahan mo yung tinda. So, syempre, pag mura, sa iyo bibili, no? Ganun, no? So, pagka naman yung supply mo, kulang na pero sobrang daming bumibili. So, ang gagawin mo ngayon, tataasan mo yung presyo para kakaunti yung bumili, no? So, ganun yun sa economics, no? So, tuloy natin. Kani-kanilang tinda. Tutal, marami namang perang pambili ang mga tao. Sa madaling salita, sa pagtaas ng supply ng pera ay siya ring pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin na Magre-resulta saan? magre-resulta sa mas mataas pa na inflation. Alright. Mataas na inflation. Ang pagpiprint ng maraming pera bilang solusyon sa kahirapan ay ginawa na dati ng iilang mga bansa gaya Uy, ginawa na nila. Ano kaya nangyari, no? ng Germany noong 1920s, Zimbabwe noong 2000s at recently ay ang Venezuela. Noong mag-imprinta ng maraming pera ang Zimbabwe, imbes na yumaman ang mga mamamayan at gumanda ang buhay, ay mas lalo pa silang nalugmok sa kahirapan. Nako! Lalo sila nalugmok sa kahirapan. Pero napakadami na nilang pera. Bakit kaya? Sa pagdagsa ng maraming supply ng pera galing sa gobyerno ay mabilis din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito dumaan sila sa krisis na tinawag na hyperinflation. Ayun, hyperinflation, no? So grabe, sobrang hyper ng inflation, napakataas talaga, no? Ang mga bilihin ay mabilis na tumataas sa maikling panahon lamang. Habang patuloy ang pag-imprenta ng pera ng kanilang gobyerno, ay napakabilis din ang pagtaas ng mga bilihin hanggang dumating ang araw na sobrang liit na ng halaga ng kanilang pera. Ayun, so lumiliit ang halaga ng pera, no? Ganun yung nangyayari. Kaya bawal mag-print na maraming pera, no? Bumababa yung halaga niya. So, kailangan kasi yan, yung gold reserves mo ay marami, no? Dapat balance yun sa ekonomiya, yung pera at sa bansa. So, pinag-aaralan yan ng economics, no? So, hindi naman tayo ekonomista, no? So, let's go. Noong 2015, ang 100 trillion Zimbabwe dollar ay nagkakahalaga lamang ng 40 centimos US dollar. Grabe! Napakababa. Sakto lang daw ito pangbili ng tsokolate doon sa Zimbabwe. OMG. At dahil dito, simula noong 2009 hanggang ngayon ay hindi na nila ginagamit ang kanilang sariling pera o Hindi na nila ginagamit ang currency nila. So kung sa atin meron tayong peso, no? So sa kanila hindi na nila ginagamit ang currency. kanilang Sa currency. halip ay gumagamit na lang sila ng mga pera ng ibang bansa. Grabe, gumagamit na lang ng pera ng ibang Gaya ng US dollars US dollars pinakamataas. at Chinese yuan. Sa kasalukuyan, ang bansang Venezuela ay dumadanas din ng hyperinflation. Grabe, no? So hyperinflation. Sobrang hirap ng buhay ng mga tao doon ngayon. Ayon sa Reuters.com, noong nakaraang taon, ang presyo ng mga bilihin sa Venezuela ay dumodoble sa loob lamang ng isang buwan. Ang 1 kilong bigas doon ay nagkakahalaga ng 2 million Venezuelan bolivar at patuloy pa itong tumataas araw-araw. Nitong Mayo lang ay bumisita ang vlogger na si Drew Binsky doon at ang isang pirasong tinapay ay Uy! Grabe,
930,000? Grabe naman. Isang tinapay lang yun sa, kung dito sa bakery sa amin, 5 piso ang isa. No? Na tinapay, pandesal 2 ang isa. Napakamura na. So, dito napakamahal. Grabe guys. Pagkahalaga ng halos 1,000,000 Venezuelan Bolivar. Kung iisipin ay mga milyonaryo ang mga tao doon. Yun nga lang, milyonaryong kumakalam ang sikmura. Dahil Grabe no, milyonaryong kumakalam ang sikmura. Kaunti lang din naman ang mabibili ng 1,000,000. Ang pag-imprinta ng gobyerno ng maraming pera ay maaari Bumaba yung value ng pera. So, ibig sabihin yung 1,000,000 mo parang ano lang, piso, 5, ganun. humantong sa hyperinflation crisis ang at sagot. ayaw natin na magaya sa mga Yun. bansang ito. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung Yes, oo, no? ay May natutunan mag-comment po tayo. kayo ng yes. Yes! Oh, may ad na naman. Grabe guys, may ad na naman. So, pwede siyang yan. Grabe guys. May bumisita na namang ad sa atin, no? Bumisita. Hirap pa naman yung yan. Kung lahat tayo ay bibigyan ng sandamakmak na pera, saan natin ito dadalhin? Malamang malaking bahagi ng pera natin ay ipangbibili natin ng ating mga pangangailangan, gaya ng pagkain, tirahan, tubig at marami pang iba. Dahil dito, uunti ang resources o supply sa dami ng may kayang bumili. Kaya Yun. magtataas ang presyo ng mga bilihin o kaya naman ay mauubusan ng produkto ang mga tindahan. Dahil sa dami ng pera ng tao at sa dami ng may kakayahang bumili ng iba't ibang produkto, maaari itong magdulot ng tinatawag na scarcity. Scarcity. So, ano ang scarcity? Ang scarcity ay ang kakulangan ng pinagkukunang yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan Grabe, economics na to, no? ng mga Economics. Ay, nawala ang signal natin. tao. Halimbawa, karamihan sa mga Pilipino ay kumakain araw-araw ng kanin. Kung Yun. lahat tayo ay bibili ng sako-sakong bigas dahil ang lahat ay may maraming pera, maaari itong maubos dahil ang supply ng bigas ay hindi naman unlimited. Yan ang isa sa pwedeng mangyari kung magpiprint ng sandamakmak na pera ang BSP at ipamimigay sa mga tao. Maaring maubos ang ating mga resources at tanging pera na lang ang matitira sa atin. Yun, no? So, Aanhin mo pangit pa yun. ang pera Aanhin mo nga naman ang Pera, pera kung kung wala wala ka ka naman- naman mabibili, no? Kasi yung resources ay naubos na. mabibili dahil naubos na ang lahat ng ating resources. Kung tataas ang inflation rate at mangyayari ang scarcity sa ating bansa, ang kasunod nito ay ang sobrang pagbaba ng value ng ating pera Ayun, no? Ang baba ng value. na siyang magdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya kagaya sa nangyari sa Zimbabwe at Venezuela. Kaya naman, imbis na makatulong, ay lalo lamang lalala ang Oo. ating sitwasyon kung magpiprint ng maraming pera ang Pilipinas. Ikaw, may naisip ka bang solusyon sa kahirapan ng Pilipinas? Maaari ka pong mag-comment sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, Yun, no? So, kung meron kayong naisip na solusyon, comment lang dito sa ating comment section, no? click ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming Okay, so, yan, no? Like, and subscribe to my channel and to, kung gusto nyo, mag-subscribe kayo sa ating reaction. So, dito lang muna nagtatapos ang ating reaction video patungkol sa bakit bawal ang mag-print ng maraming pera. No? So, yan guys. Dito muna nagtatapos ang ating reaction video at bye-bye!